Paano po mag-manage ng time? Paano po mag-manage ng time pag lumalaki na ang group nyo? Dalawa lagi yan. Tandaan nyo to, meron kang existing line, tsaka wag mong kakalimutan na lagi kang merong new line. Existing, new line. Yung existing nyo, ito yung mga downlines nyong matagal na. Yung downlines nyong, let's say, you have been there since you started. Ang tawag dyan, existing. Pag may existing line kang, habit ng ibang tao ganito. Yung existing lines na lang lagi nila ang inaalagaan nila. Remember this, pag nagpapalaki kayo ng grupo, lagi ka dapat merong bagong grupo. Lagi kang merong direct, lagi kang merong new line. Because matagal ng kasabihan sa networking, yung the lifeblood of network is new blood. Ang buhay ng grupo, laging nasa bago. Gusto nyong bumilis? Huwag lang kayong tumutok sa existing lines nyo. Lagi kayong maghahanap ng direct. Maliwanag. That's how you divide your time. Huwag kayong mangingitlog. Alam nyo kung bakit? Yung iba tumatagal, Roy. Pag ang tinutukan mo mabagal, ano mangyayari sa'yo? Mabagal ka. Pag naawa ka, sir, nakakaawa pag hindi mo tinutukan eh. Sige, pare-pareho na kayong nakakaawa pagdating ng panahon. Walang lumalaki sa inyo. Ako, nung upline ako, lagi kong sinasabi to. Nung upline ako, when I was an active networker, malaki ulo ko. Anong terms na malaki ulo? Pag ang downline ko walat commitment, hindi tumatagal sa akin yun. Pag walang commitment ang downline ko, ano ibig sabihin hindi tumatagal? Nagkukwit ba? Hindi. Pag ang downline ko walang commitment sa akin, hindi ko tinututukan, naghahanap pa ng iba. Kasi lagi kong katwiran, kaya ko maghanap ng iba bukod sa'yo. Hindi yung wala na nga commitment, pinagtsatsagaan mo pa kasi ayaw mong maghanap ng iba. Ang hirap eh, hayaan mo na to, at least meron. Correct. Nung upline ako, malaki ulo ko kasi I always So, consider depended ba, on sir, na myself. scarcity ka mag-isip pag ganun ka? Oo. Limited ka lagi mag-isip? Limited ka lagi. Kaya ako dati, pag downline ko walang commitment, naghahanap ako ng iba. Na masusulit yung oras ko pag tinutukan ako. Pag ang downline ko matigas-tigas ang ulo, wala, next ka sa akin. Hindi kita pagtsatsagaan kung matigas ulo mo. Ang downline ko, 1 month lang cooking time sa akin, dapat marunong ka na. May term pa akong ganun nung araw eh, cooking time. Cooking time. Cooking time. Dapat after 1 month kitang kasama, dapat luto ka na, marunong ka na ng ginagawa ko. Ganun ako before. Meaning, nakadepend ako sa skills ko, hindi ako nakadepend sa downline ko. Kasi ang hirap sabihin sa akin ng sabihin mo sa akin, sir, ang bagal ko. Bakit? Ang bagal kasi ng grupo ko eh. Di ibig sabihin, dinepend mo ang success mo sa ibang tao. Ang usapan, bilang leader, nakadepend dapat sa kamay mo ang success mo. Mabagal pala grupo mo, di dapat naghanap ka ng iba. Tama? Kaya kung paano mo i-manage ang oras mo, put your time to the most productive activity you can have for a given day. Kung magsasayang ng oras. Kaya mag-aasang ng oras sa kakaproblema, etc. Part dati ng routine ko, paano ako mag-manage ng time, lagi akong may time para makipag-communicate sa upline ko. I make it a point na may communication ako sa upline ko. Either by phone o kaya nagkikita kami. Part ng part ng pag-grow ko. Hindi pwedeng lagi lang ako nasa downline nakatingin. Meron akong time dapat sa upline ko. At saka hindi ko inahayaan ng upline ko magbigay ng time sa akin. Ako humihingi ng time sa upline ko. Marami kasing distributors, magkakaroon lang sila ng communication with the upline, magmi-meeting lang sila pag in-initiate ng upline. Wrong. Pag leader ka, ikaw mag-initiate. I-meeting mo naman ako up. Pahingi naman ng time. Pahingi naman ng time upline. Dapat ganun ka bilang downline. Yes. Ina-ask. Oo, yung ina-ask mo. Yes. Huwag ka maghihintay kasi busy yun. Yung dami niya iniisip. Yes. Minsan, iniisip niyang yun, di kakasama. Bakit? Productive ka na eh, magaling ka na eh, kaya hindi ka niya sinasama. Kaya ang gagawin mo sa kanya, meetingin mo naman ako, Kita naman tayo kasi, iba yung ikaw, bumababa ka sa grupo mo, nade-drain ka, you give them everything. Iba rin yung may matututunan kang bago sa upline mo at saka bobombahin ka, you feel very inspired. So ang connection dito, dalawa. Never lose connection with your upline and never lose connection with your downline. Correct. Huwag lang kayong puro downline. Dapat may upline. Huwag din naman puro upline. Wala ka ng downline. So yon, dun mo i-manage ang sarili mo. Kaya ang tip ko dyan,
Laging mga productive na bagay. Pag umalis ka ng bahay, o kaya sa gabi, ang lagi mong isipin, ano kaya yung pinaka-productive na gagawin ko bukas para sa paglaki ng grupo ko? Anything na hindi makakatulong sa production nyo, next, second priority muna. Ang number 1 priority lagi, aim global muna. Yes. Okay? Galing.